Sa gitna ng paghahanda ng House impeachment prosecutor sa impeachment trial, the Vice President Sara Duterte nanindigan ng ilan sa kanila na pisikal dapat ang pagdalo sa paglilitis ng mga senator judge. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Lahat ng 11 House impeachment prosecutor naroon kanina sa People's Center ng Kamara, ayon kay House impeachment prosecutor Representative Joel Chua. Nagsagawa sila ng isang mock trial o simulation kung paano ilalatag ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte sa harap ng mga senator judge. Parang ina-approximate namin ano ba talaga paano ba magkatalakay, ano ba ang trial, different from a regular courtroom, but more appropriate to an impeachment process. Parang mas ganun yung tinatalakay, pinaghahanda namin. Pero pinag-aaralan din namin ng mga rules and evidence, pinag-aaralan namin ng yung how do you talk to the court. May ilang private prosecutor na tumulong sa kanila. May mga inimbita kami na pwedeng mag-assist sa amin, but mainly nandiyan dyan si Kong Shell at mga kasama niya para mag-guide kami. At sa gitna ng mga hakbang ng majority senators na baguhin ang kanilang rules para payagan ang teleconferencing para makaparticipate pa rin ang mga senador kahit wala sa plenaryo, nanindigan ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na sa Senate impeachment trial dapat physically present ang mga senator judge. Sa iba namang mga rules kasi din ay inaalaw na din ang ganitong forms. No? Pero ibig sabihin ng assumption ay hindi ito yung sobrang sensitibo kaso na kailangan nakikita mo yung testigo, kailangan na evaluate mo, may pagkakataon din ang judges na magtanong para sa kanilang sariling pag-unawa. You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo bubuo ng mas complete picture sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion. Isa sa mga dapat na ginagawa ng senator judge ay obserbahan ang mga testigo sa kanilang mga demeanor kung paano sila sasagot. Dahil dito makikita kung sila ay ang testigo ay nagsisinungaling o hindi. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng SWS. Mula sa -3 na neutral rating noong November 2025, bumaba ito sa -15 na nasa kategoryang poor, pinakamababa mula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 Pinoy respondents na may edad 18 pataas. May margin of error ito na ±3%. Bilang reaksyon, sinabi ng Malacanang na patuloy ang Pangulo sa pagtatrabaho. Pero baka nagkataon daw na ang mga taong natanong sa survey ay hindi pa nahahatiran ng tulong. Ipinunto rin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na sa isang survey kamakailan, si Pangulong Marcos ang nanguna sa rating ng 4 na pinakamatataas na opisyal ng bansa. But still, ang mga numerong ito makakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Doble ingat sa mga pinupuntahang aesthetic clinic na nagtuturok ng gamot pampaputi at pampapayat. Baka gaya yan ng sinalakay ng klinika na klinika sa Pasig na di umano rehistradong gamot ang gamit. Nakatutok si John Consulta, exclusive. NBI po, wala pong lalabas. NBI, dito lang. Dahil sa isang timbre, pinasok ang aesthetic clinic na ito sa Pasig City ng National Bureau of Investigation o NBI at Food and Drug Administration. Pagbukas ng isang pinto. Up, hands up, NBI.
Stay there. Put that down. Naharang ang palabas na sanang naka-white Sit down. coat na Sit down. pang-doktor. Hawak pa niya noon ang isang vial ng gamot na i-inject dapat sa isang pasyente. Na-recover ng NBI ang mark money habang kinumpiska naman ng FDA ang iba't ibang klase ng unregistered na gamot na pampaputi at pampapayat. Sa ikalawang palapag naman, inabutang nakasaksak ang isang direhistradong drip sa isang pasyente. Nakatanggap po tayo ng tip at informasyon na mayroong nagbebenta ng gamot na hindi po dumaan sa FDA. Ayon sa FDA at NBI, lubharaw delikado ang mga direhistradong gamot na ibinebenta ng doktor na kanya namang ipinapagamit sa kanyang mga kliyente. Napakahirap po nito kung ang gamot na ituturok sa mga pasyente ay hindi po dumaan sa FDA sapagkat hindi tayo nakakasiguro kung ligtas ito at maaaring magdulot ng long-term or short-term effect sa kalusugan po ng taong gagamit ng gamot na ito. Na-inquest na ang inarestong doktor na tumanggi magbigay ng kanyang pahayag. Naharap siya sa paglabag sa FDA Act na may parusang 6 hanggang 10 taong kulong. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Malayo pa pero malayo na. Tuloy sa pag-abot ng pangarap si Task Force Firewall star Cheska Fausto na naging emotional ng balikan ang kanyang buhay probinsya. Sumugal kasi siya pa Maynila dala ang pinag-ipunang pera sa kanyang pageant at Racketera Days. Ang buong kwento, itichika ni Nelson Canlas. I came here with no one, I didn't know anybody. Wala akong bahay na matutuluyan. Nakituloy lang ako sa manager ko. Sabi ko, just until I have a project to pay for. Ito na. So yun. Certain strengths are born out of hunger. Yan ang pinatunayan ng kwento ni Kapuso actress and host Cheska Fausto sa kanyang kauna-unahang pagsalang sa GMA News interviews kasama ang co-stars sa Task Force Firewall. Naging emotional si Cheska nang balikan ang kanyang humble beginnings sa Zamboanga City, kung saan sumali siya sa iba't ibang beauty contests, not for fame, but for something else. I did enjoy that time, pero I plainly was doing it because I wanted to earn money at that time to buy stuff for myself. Kasi ako yung ate din to provide also for my family. Hindi naman well-off yung family namin. So, pangbaon din. Ayun. Yeah. Also did influencer stuff like posting on social media, doing YouTube. And naka-earn ako noon when I was in college. I did hair and makeup also. Yeah, I did. I did a lot of, dami kong side hustle talaga before looking back. Pinapahanga mo naman kami dito. And now, nare-realize ko parang, wow, girl, like old Cheska, how? Amazing, amazing. Nagawa mo yun. Ang diskarte sa buhay na sinabayan ng pagsusumikap at pag-aaral ng mabuti, nagbunga ng matamis na tagumpay dahil si Cheska graduate ng cum laude sa kursong nursing. Tuloy lang daw siya sa pagkayod para sa mas malaking pangarap. Kaya gamit ang naipong pera, lakas loob na tumulak si Cheska patungong Maynila para hanapin ang kanyang mga pangarap. So pinag-ipunan mo pa even your flight? I did po. I only had a couple... may iyak! I had a couple of... ayoko na nga nito. Ayan na yun. Yeah, I had a couple of thousands lang. Just to... But look at you now. Look at you now, you're here. Hindi ko yun in-expect. Kumbaga, I risked it all. I risked it all just to... And you didn't know na makakapasok ka sa pag-aartista. No, I didn't know that I was gonna have projects. But if you look at it, parang na-prepare ka ng everything for this job. Di raw inakala ni Cheska na magiging bahagi siya ng Sparkle GMA Artist Center at inilaunch bilang miyembro ng Sparkada. And the rest is history, ika nga. Ngayon, marami-rami na ring nagagawang project si Cheska. Mula sa comedy hanggang sa pagiging kontrabida. And now, bibida siya bilang si Leila Aragon sa Task Force Firewall. Gagigiliwan daw ang kanyang role bilang isang lawyer at gun expert na nakikipagbarilan in heels.
part of her personality talaga, yung fashion. Oo. Nahirapan nga ako in the beginning kasi, di ba, syempre naka-heels ka. And you have to be the character talaga. So, malaking adjustment siya, but it's so fun. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Itinanggi ni Senator Francis Escudero ang alegasyong tumanggap siya ng mahigit kalahating bilyong pisong kickback sa flood control projects. Iginit niya yan sa kanyang kontrasalaysay na isinumite sa Ombudsman. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. April 16 nang irekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery si dating Senate President Francis Escudero. Base sa reklamo, nagkamal umano si Escudero ng lampas kalahating bilyong piso galing sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Base sa aligasyon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero sa kopya ng counter-affidavit ni Escudero na eksklusibong nakuha ng GMA News, itinanggi niya ang mga aligasyon at pinabulaan ng nakakuha siya kay Bernardo ng 306 million pesos noong 2024 at 280 million pesos noong 2025 na tinanggap umano ng kaibigan, campaign contributor at umani bagman ni Escudero na si Maynard Ngu. Wala raw ebidensya na magpapakita na bagman niya si Ngu at inutusan niya ito na gumawa ng aksyon para sa kanya. Base lamang daw sa kwento ni Bernardo ang sinabi raw ni Ngu na natanggap ni Escudero ang pera. Pero giit ni Escudero wala naman daw na ipakitang pruweba si Bernardo na tinanggap niya ang umano'y kickback. Paiba-iba rin daw at nagbabago umano ang sinasabi ni Bernardo sa 4 na affidavits ito laban sa kanya. Tulad na lamang ng wala raw nabanggit si Bernardo na 306 million pesos na delivery sa unang 3 affidavit na isinumite nito sa Senate Blue Ribbon Committee. Lumabas na lamang daw ito nung may investigasyong ginagawa na ang Ombudsman. Hiniling ni Escudero sa Ombudsman na huwag bigyan ng immunity o gawing state witness si Bernardo at iba pang testigo laban sa kanya dahil kung may master plunderer tulad ng sinasabi ng reklamo, hindi raw siya ito kundi si Bernardo. Si Bernardo raw ang most guilty sa mga individual na dawit sa flood control project. Sabi pa ni Escudero kung siya raw ang master plunderer, bakit kalahating bilyong piso ang sinasabing natanggap niya kumpara sa inamin mismo ni Bernardo na tumanggap siya ng lampas 1 bilyong piso. Hinihingan pa namin ng panig ang kampo ni Bernardo at ang Ombudsman. Pag-aaralan pa ng Ombudsman ang kontrasalaysay nito ni Senador Escudero para malaman kung may sapat na basehan para sampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sakaling payagan ng Senado, sasamantalahin ng pulisya ang online na pagdalo ni Senador Bato de la Rosa sa mga sesyon para matuntun siya at maaresto. Nakatutok si Maki Pulido. Mainit pa ang debate ng mayorya at minorya sa musyon para amyendahan ng Senate rules para payagang makaboto ang mga senador sa pamamagitan ng video conference. Ang duda ng minorya, ginagawa ito para mabilang pa rin ang boto ng ilang miyembro ng mayorya na nahaharap sa samut-saring kaso, investigasyon, pati na arrest warrant tulad ni Senador Bato de la Rosa. Pero kung manaigman ang gusto ng mayorya, di dyan nagtatapos ang kwento. Sabi kasi ng Philippine National Police, oras na mag-online si De La Rosa para makalahok sa sesyon, gagamitin nila ito para matuntun kung saan siya nagtatago. We will try to ascertain his whereabouts or his location using the link or whatever gagamitin po nila na pag-teleconferencing. Bukod kay De La Rosa, si Senador Bongo ay tinukoy din na co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille Villar, iniimbestigahan naman dahil sa umano'y market manipulation, insider trading at iba pa. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, maaaring kasuhan na ng Ombudsman kaugnay ng flood control project, habang iniimbestigahan din dito si Cheese Escudero. Si Senador Rodante Marcoleta inirekomendang kasuhan ng plunder kaugnay ng 75 million pesos na donasyon mula sa 3 individual na hindi dineklara sa kanyang salin. Kung mangyari man ang pagkulong sa ilang miyembro ng mayorya, sabi ni UP Law Professor Paulo Tamase, korte pa rin at hindi Senate rules ang masusunod kung magagawa nilang lumahok sa mga sesyon ng Senado habang nasa loob ng kulungan. Patakaran kasi ng Senado only allows them to virtually participate. Kung if ever matuloy yung amendment,
hindi niya binibigyan yung Senado ng kapangyarihan na ipag-utos or pilitin yung ibang ahensya ng pamahalaan na nasa ibang sangay ng gobyerno, no, na ipamalakad yung patakaran ng Senado. Sa kaso ni De La Rosa, kung ma-turn over siya sa ICC sa The Hague, maaaring sa ICC siya humingi ng permiso. Kung nasa Philippine authorities siya, pwede siya humingi ng permiso mula sa mga korte natin kung may domestic na kaso. Kung sa international authorities naman, kailangan niyo humingi ng permiso mula sa ICC. Nang arestuhin at maditinin noong 2017, nung senador pa si ML Party List Representative Laila de Lima, hindi raw pumayag noon ang mayorya ng Senado noong 2019 na makadalo siya sa mga sesyon ng Senado sa pamamagitan ng teleconference kahit sa panahon ng COVID pandemic. Sinabihan daw siya noon ng mayorya na humingi ng court order pero hindi siya pinayagan ng korte. I was deprived of the use of anything, of cell phone, of other electronic gadget, like a laptop, like a tablet. Kaya para raw kahit papano ay matupad ang trabaho bilang senador, lahat daw ng komunikasyon niya sulat kamay. When I review drafts, draft resolutions, draft bills from my staff, handwritten lang yung aking mga edits, ang aking mga corrections, and even yung mga drafts ko mismo. Sometimes I would draft the bills and resolutions themselves. So I would just write them down and then send it to the office. Sabi ni De Lima, hindi dapat payagan ang nais mangyari ng mayorya sa Senado. The agenda there is to be able to allow the likes of Senator Bato to participate, and also all others, the others who might be who might be deprived also of liberty because of involvement in certain cases, especially in impeachment trial. Ang trial, the judge must be able to personally witness or see and hear and examine the evidence, not remote. Dahil kung pwede yan. Ganito rin ang tingin ni dating Senate President Franklin Drilon. Lalo't ang umiiral na Senate rules maaring magamit sa impeachment proceedings. Pwede ba apply po yan? At apply po yan. Kasi ang subpina, may sariling rules ang impeachment court. Ngunit ang rules ng Senado ay supplementary in character at pwede at nagagamit po yan. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa pagpalaot, dumidiskarte na rin ang iba pang kabuhayan ng ilang mangingisda sa Romblon. Sa gitna ng patuloy na pagmahal ng mga bilihin, sila ang hinatiran ng tulong ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Sa Marble Capital ng bansa na Romblon, inabutan naming gumagawa ng produktong gawa sa marmol si Elmo. Kailangan pamilya eh. Opo, ang bigas ngayon, 65 ang kilo. Kailangan talaga kumalit ang gusto. Pandagdag kita niya ito dahil ang pangunahin niyang kabuhayan na pangingisda, apektado na rin ng pagmahal ng petrolyo. Ang kanyang kita noon sa pagpalaot halos maubos sa pagbili ng langis at sa iba pang gastusin sa bangka. Para makatipid, hindi muna raw siya pumapalaot sa malayo. Sa malapit na lang, mahirap na kung sa malayo, dahil malaking gastos. Ay, gusto nga niya magbalik sa dati ang presyo ng gas. Kasi nahihirapan na talaga kami dito. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, bumiyahe ang aming team ng halos 14 na oras. Sakay ng Roro mula Lucena Port para marating ang Romblon. Naghatid tayo doon ng mga food pack at tsinelas sa mga mangingisda na apektado pa rin ng oil price hike. Yung crudo, yung fuel ay nanggagaling pa sa mainland Luzon, kagaya sa Batangas. So medyo mas mataas compared sa ibang probinsya. Sa kabuuan, 3,200 na individual ang ating natulungan, kabilang ang pamilya ni Elmo. Salamat po, GMA Kapuso, sa binibigay niyo sa amin na yung chinilas at saka food pack. Kakatulong din niyo sa amin. At sa mga nais mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier.
Pwede din via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee.